Sa taunang tinatawag ng Oblation Run sa UP Diliman, kinunti na ang masaker sa Ampatuan, Maguindanao at iginiit ang pagbabago sa lipunan. Nakatutok si Marie Somali. Umalingaw-ngaw ang hiyawan sa Palma Hall o mas kilalang AS dito sa UP Diliman nang magsimulang tumakbo ang mga nakahubad na miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity sa kanilang tradisyonal na Oblation Run. Sa temang Bravely Running with the Wind of Change, hinimok nila ang mga papalit na lider ng bansa na pairalin ng pagbabago. Mariin din nilang kinokondena ang Maguindanao Massacre. Sobra-sobra galit. Never in history kami nakakita ng ganun na pagpatay dito sa Pilipinas, lalo na yung sa Maguindanao Massacre. So, iba yung damdamin na dala ng mga runners. Iba yung pagnanais nila na iparating sa mga namumuno sa ating bansa yung pagbabago na matagal nang hinahanap. Bit-bit din ang aabot sa 30 tumakbo ang issue ng climate change. Gutom, abot na yung edukasyon para sa lahat at pagkundina sa martial law sa Maguindanao. 1977 pa sinimula ng Oblation Run pero naiba raw kanina dahil mas pinaigting ng kanilang galit ang kanilang pagtakbo. Bago ang Oblation Run na mahagi ang mga alumni ng Apo ng Maskara ni Makati Mayor Judge Omar Binay na dati ring miyembro ng frat noong 1960. Hindi naman yung issue ng pagkakahubad, pinatitingkad lamang na yung pagkakatakbo sa Oblation Run, merong issue tayong dapat harapin. Ito naman hindi naman ito drama. Namigay pa ang mga tumakbo na rosa sa mga dilag. Malapyas na rin ito na lalong pinatingkad ng tugtugan. Kantahan at iba pang pagtatanghal bilang pakikiisa sa kanilang ipinaglalabang issue. Hindi para maibalandra yung katawan nila, kundi may iparating na meaning sa society. Sign ng kalayaan namin and parang rights pa din ng student na to do whatever they want. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Meron po tayong balita mula sa bansang Indonesia. May natagpuan pong octopus o pugitang nangongolekta ng mga bao ng nyug. Yan po ang pugitan na tila ginawang bahay na po. Yan yung bao. Na-discovery po yan ng mga siyentipikong Australiano sa North Sulawesi, Indonesia. Ayon po sa mga siyentipiko, posibleng ito na raw ang unang patunay na marunong gumamit ng mga tools o kasangkapan ang mga hayop na walang backbone o gulugod. Si Mike Enriquez, ang investigador ng bayan. Tungkol pa rin po sa hayop ang ating investigador ng bayan ngayong gabi, mga kapuso. Ang mga hayop minamahal, ang mga hayop inaalagaan. Pero isang aso sa Olongapo, kalbaryo ang dinaranas sa kamay ng amo niya na isa pa man ding barangay tanod. Asong hinihila sa leeg, hinahampas ng panali sa ulo at sinusuntok-suntok. Ito ang mga eksenang nakuna ng isang programa sa QTV Channel 11 habang nasa gitna ng kanilang tinatawag na spills shoot sa isang beach resort sa Olongapo. Napansin nung host namin na merong nagsiswimming na mama. Tapos meron siyang kasamang tuta at saka aso. Talagang hinahampas niya, pinapalo niya paulit-ulit, maraming beses yung aso. Nabahala ang mga tauhan sa kakaibang karasang kanilang nasaksiyan. Nag-stop yung shooting. Nagpanik pati yung staff and sinaway yung lalaki. Sabi niya, tinuturuan lang daw niya maglangoy yung aso. Natukoy ang mga may-ari ng aso na si Vito Pablo Tagulaw, isang barangay tanod sa barangay Pareto sa Olongapo. Dala ang ebidensya ng pananakit, hindi na nagdalawang isip ang investigador ng bayan na idulog sa Philippine Animal Welfare Society o POS ang nangyari. Kinukondena talaga natin yung mga ganyang karumal-dumal na pananakit sa mga hayop. Marami namang paraan para turuan yung aso na hindi nag-i-involve ng pananakit. Malinaw na paglabag daw sa Republic Act 8485 o ang tinatawag nating Animal Welfare Act of 1998 ang ginawa ni Tagulaw. Meron tayong malaking ebidensya, may video, maraming mga tao na maaaring tumistigo. Maaari natin siyang kasuhan kasi itong criminal case talaga. Yung mga hayop na involved dun sa maltreatment, dadaling dito sa rehabilitation center ng POS. Tinayo namin ang Olongapo para marinig ang panig ni Tagulaw. Inabutan namin ang aso niyang nakatali at natutulog.
Maya-maya lang nakaharap din namin ang aming pakay. Pinapalo ko lang siya para sumunod siya. Gusto ko siya. Kasi tawag ko lang po sa dagat, matatawag ko. Nung ko lang po nalaman, ang masama pala ko yung yung pananakit ng hayop. Sa takot na ilayo sa kanya ang alagang aso, may pangakong binitiwan si Tagulaw. Napamahal na sa akin yung aso kong yun. Hindi ko na lang po sasaktan ng alaga ko. Kung nilabag nila yung batas, nasa tingin namin nilabag niya, kailangan niyang magkaroon ng pananagutan sa batas. Mga kapuso, kung meron po kayong masasaksiyang na anumang uri ng pananakit sa hayop, ipagbigay alam niyo po sa samahan ng pangalan POS o sa ating kapulisan. Katulad po ng pangabuso sa tao, kinukundina po ng investigador ng bayan ang pagmamaltrato sa mga hayop. Babala namin sa mga gumagawa niyan. Hindi namin kayo tatantanan. Susunod! Maricris Garcia ng La Diva, nagpaka-daring sa music video. At mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao, magkano kaya ang papremyo sa Christmas party ng mga empleyado nila? Walang patid na pagtutok dito